So ayun po, pinatawag ni Mayor Francis Zamora itong si Boy Dila, si Lexter Castro sa kanyang opisina. Kaya pala, kagabi pa lang nagsosorry na. 'Di ba? Humingi na ng tawad. Sinasabi niya kagabi, ang daming nagbabanta sa akin, hindi ko na alam saan lulugar, hindi siya matahimik dahil ang daming galit sa kanya. Siya ba naman kumbaga siya na tong may maling ginawa o pagkatapos siya pa tong magyayabang. Tapos feeling niya kaya niyang mag-alarendon, kaya niyang sa totoo lang guys yung ganung level ng pambabash, ibang klase. Ako may mga bashers ako, pa isa-isa, normal lang 'yon, pero yung ganyang klase na libo-libong tao, lahat sila galit sa'yo, lahat sila kung ano-ano sinasabi sa'yo. Siya din kasi. Kumbaga, alam na niyang mali yung ginawa niya, lalo pa niyang yinabangan. Kaysa magpakumbaba, kaysa mag-apologize from the start, kinangailangan pang umabot sa opisina ni Mayor Francis Zamora. Kung simula pa lang, nagsorry na siya, di ba? Hindi na sana ganyan mas nakakahiya. Hindi na sana ganyan na mas, di ba, na hinarap pa siya sa media. O yun, tapos yun, nag-apologize siya. Ang yabang-yabang niya doon sa mga videos, kahit nung isang araw, ang yayabang sa mga videos. O ngayon, parang maamong tupa na humihingi ng tawad. Ang kanyang ito, basahin natin yung kanyang mga sinabi. Yan. Nagpapasensya po ako sa aming mayor sa ginawa ko po. Dahil po sa akin, nasisira yung San Juan. Buti naisip niya yun. Sa lahat po, humingi po ako ng paumanhin sa inyo. Sa mga nasabi ko po sa inyo, lalong-lalo na po sa rider, humihingi po ako ng tawad po sa inyo. Sabi ni Boy Dila, ni Lexter Castro. Sumikat na siya, di ba? Yata gusto niya sumikat. Ayan. Kaso, kasabay niyan, ang daming basher, ang daming pinagtitripan na siya, kung ano-ano pinapadala sa bahay nila. Di ba? Kasama yan. Ilang tao lang yung nakakayanan ng ganung kadami yung pambabash. Naiisip ko, kunyari, sabihin natin, si Zian Gaza. Ayan, kaibigan natin yan. Sanay na sanay yan. Kahit wala yan pakialam, kahit libo-libo yung nambabash sa kanya. O si Rendon, isa pa yun. Ganun din, wala din pakialam. Feel niya yata, kaya niyang mag-ala Rendon, mag-ala Zian Gaza. Ibang klaseng dibdib yung kailangan mo para doon. Maski ako hindi ko kaya yon. Yung ganong klase ng level ng na tatanggapin mo libo-libong mga nambabash sa'yo. So, sa akin ito lang yung komento ko. Sa akin, okay naman yung ginawa ni Mayor Francis na pinatawag niya, kinausap niya, sinubukan niya. Kumbaga, sinabi, he was being fair. Okay? He was being fair na sabi naman niya, ayon sa mga ordinansa nila, walang nalabag si Boy Dila. Dapat tingnan siguro yung ordinansa, baka may dapat baguhin dyan, di ba? O pangalawa, sabi niya, kung merong magsasampa ng kaso kay Boy Dila, tutulungan din nila. At kasi ang mga pwedeng ikaso, unjust vexation, yung damage to property. So may mga ganong pwedeng ikaso. Pag merong magsampa ng kaso, pag merong gustong humarap na magsampa ng kaso. Pero ang kulang dun sa mga pangyayari kanina, maganda sana kung sinermonan ni Mayor Francis sa harapan ng media itong si Boy Dila. That could have been more satisfying. Okay? Alam ko wala sa personalidad ni Mayor Francis yung ganon, di ba? Pero imagine niyo, di ba? Pag kunyari kung sa Tulfo 'yan, di ba? Imagine niyo kung kunyari kay Congressman Bosita 'yan, kay Yorme Isko 'yan, di ba? Pinagalitan that would have been more satisfying. Sa totoo lang diyan, medyo okay na ako kasi kumaga nabawasan ng yabang at kumaga alam niya na pinapanood yung galaw niya ng munisipyo at ng barangay. Siguro mga pati barangay niya naiinis na din sa kanya. Pero it could have been more satisfying kung pinagalitan siya sa harapan ng mga media. Sabihin ng iba, pero siya din naman yung nagdala nun sa sarili niya. It's one thing kung magkamali ka, di ba? Tapos another thing na sakyan mo yung pagkakamali mo, magyabang ka palalo, mang-asar ka palalo, ipagtatanggol mo pa yung ginagawa mo, nasermonan sana sa live. Mas satisfying sana kung ganun, di ba?
Sa akin lang, everyone deserves a second chance naman. Wala, totoo naman 'yun. Pero dapat sincero yung sorry, sincero yung yung pag gustong magbago, sincero yung pagiging humble, di ba? Kasi sa totoo lang, pakiramdam ko after niyan, magyayabang na naman, di ba? Maaring sa issue na yan, magsusorry na siya, tahimik na siya, o sa ibang bagay, doon na siya magyayabang, di ba? Ganyan talaga sa social media, nare-reward pag kahit yung mga taong nagva-viral para sa hindi magandang bagay, nare-rewardan ng kung ano-anong minsan nga monetary pa, minsan nga yung fame nagagamit para kumita ng pera. So anyway, sana sincero yung kanyang pag-apologize. Pero it would have been nicer kung talagang nasermo na siya at pinagalitan na siya. Pero ganun talaga. Si Mayor Francis, parang wala naman sa kanyang personality yon. Ayun. Ang ending, yung wata-wata ay ililimit na lang sa ilang mga lugar. Hindi na pwede yung basaan sa mga nakasakay sa jeep. Ako medyo nalulungkot din ako kasi tradisyon na yan eh. Yun ang babasa ng sa jeep. Hassle nga lang, pero kumbaga pwede namang i-reroute yung mga jeep kasi eh. Dapat nire-route na lang parang dahil sa mga kagagawa nitong sila Boy Dila, kailangan tuloy baguhin na yung festival. Kailangan limitado na lang, may mga lugar na lang doon na lang yung basaan kaysa buong San Juan. Yan tuloy kasalanan nila. Sa totoo lang, they have no one to blame but themselves. Si Boy Dila tsaka yung mga kasama niyang parang mga hoodlum, mga hooligans na grabe mambasa at talagang namimilit at nangaharas ng mga dumadaan. So anyway, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati guys. Bye-bye.